Walang magiging alipin kung walang magpapaalipin. Habang naglalakad pa uwi ang estudyanteng si Makaraig ay nakasalubong niya ang kanyang mga kaklase. Sila ay Sagani, Pekson, Sandoval at Palais. Inanyahan niya ang kanyang mga kaklase sa kanilang tahanan upang doon gaganapin ang kanilang pagpupulong patungkol sa gagawin nilang kilusan para sa nais na akademya sa wikang Kastila. Sapagkat nais ko kayahanan ay pumunta sa aming bahay upang doon tayo gagawin pagpalubang upulo ating kilusan ng gawain. Sumang-ayon ang kanyang mga kaklase at kinabukasan ay nagtungo ang mga ito. Umaga ay nagkita kami kay Padre Irene at nabanggit niya sa akin halos banos daw ang pinag-usapan ng lahat. Ngunit sinabi niya, ang lahat daw ay tutulang, ngunit hiyaan nila ang pagkatastasang lupo ng paraan pinahari ng mga desisyon. Ngunit hindi naman nakitaan ang magkilo sa mga lupong iyan. Sinabi ni Padre Irene na malaki ang dating dinamo. Nagawa na natin ang dating kahilingan na malingan sa isang pasahan kung tayo daw ay magkikipag-unayan. Doon, Gustadio ang maggawa natin ang kahilingan ng kanyang pasang-ayon. Ito, tahimik na nagtataka si Sandoval kung paano nga ba sila magpapakilala kay Don Custodio. Dalawang paraan lamang ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang insik na si Quiroga. Ang mananayo na si Tipay. Nakapag-desisyon si Sagani na siya ang kakausap. Hindi naman siguro masama kung ate sumukan ang mga paraan, hindi ang halay tingnan. Kung sabihin ko sa Ginoong Pastago, hindi ako pala si matagumpay, tsaka natin gawin ng ibang paraan. Marahil ay tama ni Isagani, hinantayin natin ang resultang pag-ipag-usap na Isagani Ginoong Pastak.